Pero itong mga losses na to, mga kapiksi, ma-overcome nyo to and magkakaroon din to ng swerte na kapalit, no? And sometimes, kailangan talaga magkaroon ng losses para dumating yung swerte. Kumbaga parang endings and new beginnings. May nawala, pero may kapalit. And yung kapalit, mas maganda pa. Okay? So, let's say, for example, parang ano to guys, you really have to give up on something. Hello guys, hello Libra. Anong paparating sa inyo? Ito isang timeless reading para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pag sinabing timeless reading, mga kapiksi, pwedeng anytime no mag-resonate sa inyo. So kung hindi siya naka-resonate right now, mga kapiksi, pwede siya mag-resonate next time, next year, next month, next week, kahit kailan. And by those time guys, maaari nang maka-resonate sa inyo yung inyong mensahe, mga kapiksi. Alright? So, pwedeng lahat mag-resonate, pwedeng yung ibang message lang yung mag-resonate, mga kapiksi. So, dito, nakikita natin na both negative and positive, mga kapiksi. Okay? Now, with this dog and tree energy, for some of you guys, maganda ito kasi ibig sabihin, lumalalim yung iyong connection, okay? Sa ibang tao, nagkakaroon kayo ng harmonious na relationship, magandang pakikisama, magandang patunguhan, magandang connection, magandang suporta, no? You are also getting a very good support, mga kapiksi, mula dun sa mga tao sa paligid mo, and nararamdaman mo rin yung pagiging loyal and faithful sa iyo ng mga tao sa paligid mo, at saka yung handa kang tulungan. Kumbaga, you are surrounded by people na hindi ka nahihirapan na humingi ng tulong kapag kailangan mo sila. Okay? So, this is a very nice energy kasi, syempre, hindi ka na nahihirapan, di ba? So, very nice. Now, with this tree energy and side energy naman, mga kapiksi, for some of you, maaaring nagsasuffer kayo ng parang konting suffering, mga kapiksi, konting suffering sa inyong well-being, no? Sa kahit anong aspeto ng buhay mo. So, let's say, for example, sa finances, pwedeng nagkakaroon ka ng konting losses, konting lugi, o kaya naman baka masyadong marami yung expenses mo, di ba? Syempre, pag masyadong marami yung expenses mo, pwedeng nababawasan yung savings mo, or dahil sa inflation, di ba, masyadong mahal yung bilihin, nababawasan yung savings mo, nababawasan yung binibili mo, ganyan. So, parang medyo nagkakaroon ng konting losses. Pero hindi siya grabing loss, guys, no? Hindi siya yung tipo na malaking loss, malaking suffering. Parang unti-unti lang na losses, guys. And okay lang naman yun. Para minsan kasi, kapag walang problema, yung tao nagiging complacent, di ba? Ibig sabihin ng complacent, hindi na nagsisikap, nakukontento na, and para sa akin, wala din naman masama doon. Pero, syempre, we have to continue to parang strive, di ba? Para talagang mas kumanda yung buhay natin, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga tao at sa mga pamilya na umaasa sa atin, mga kapiksi. So, doon, parang medyo nagkakaroon kayo ng konting losses. Pero itong mga losses na to, mga kapiksi, ma-overcome nyo to and magkakaroon din to ng swerte na kapalit, no? And sometimes, kailangan talaga magkaroon ng losses para dumating yung swerte. Kumbaga, parang endings and new beginnings. May nawala, pero may kapalit. And yung kapalit, mas maganda pa. Okay? So, let's say, for example, parang ano to, guys, you really have to give up on something para mabigyan ng space sa buhay mo yung magagandang bagay. Parang closet, di ba, palagi kong in-explain sa inyo. Yung closet nyo, punong-puno ng damit, ganyan. Wala na kayong space dun sa mga bagong damit. So, kailangan nyong ipamigay yung mga lumang damit. Ibig sabihin, you have to let go of those na hindi na nagsiserve ng purpose sa inyo. Cluttered na siya. Ibig sabihin, kalat na siya sa buhay nyo. Insignificant, walang silbi.
So, ipamigay nyo na, no, let go yung mga negative na yon, or negative assumptions, or let go of yung mga bagay na wala nang pakinabang para sa'yo, para mabigyan mo ng space yung swerte sa buhay nyo, mga kapiksi, or yung mga magagandang changes, or mga magagandang pagbabago na pwedeng magdulot sa inyo ng swerte. Okay? Naintindihan nyo ba? So, sometimes ganun, meron tayong kailangan i-let go, meron tayong kailangan i-give up, pero ang kapalit nun, swerte. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo, naintindihan nyo, and if naka-resonate kayo. And syempre, ito, guys, i-mind nyo tong swerte, mga kapiksi. Okay? And itong swerte na to, guys, swerte din kayo. Again, this is connection, mga kapiksi. Sa community, relationship, with other people, no? Kailangan yung alagaan. Parang yung connection nyo sa kanila, kapag maayos or maganda yung connection nyo sa ibang tao, mas lalo pa kayong suswertehin. Or yung iba sa nyo, parang nasa kanila talaga yung swerte nyo. Depende sa trabaho nyo, depende sa source of income nyo. So let's say, for example, sales agent ka, 'di ba? Ahente ka. Kailangan talaga na maganda yung connection mo sa mga kliyente, sa ibang tao, dahil yun yung mag-bring in ng sales sa'yo, di ba? Kung pangat kang makisama, pangat yung pakikipag-usap mo sa mga kliyente, abay, hindi ka bibilan yan. Okay? Pero kung maayos kang makisama, di ba? Pwede ka pa nilang i-refer, di ba? Tapos, pwede pang dumami yung kliyente mo. So, depende kung ikaw ay social media influencer, content creator, kailangan maganda yung iyong pakikitungo sa mga followers mo and sa mga subscribers mo, kasi kung wala sila, wala ka rin, di ba? Kung ikaw ay public servant, di ba? Abay, alagaan mo yung iyong nasasakupan, dahil kung hindi ka binoto niyang mga yan, wala ka sa pwesto mo ngayon, sa posisyon mo ngayon. Okay? So, depende sa inyo, guys. Depende sa sitwasyon nyo, depende sa pinagkakakitaan nyo, 'di ba? Pero, ibig sabihin nito, yung mga tao sa paligid mo, your group, your community, sila yung magdadala ng swerte sa inyo. Okay? So, kailangan mo silang alagaan, pahalagahan, itrato ng tama. Okay? Para talagang lalo ka pang swertehan sa buhay, kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, kung saang message kayo naka-resonate dyan. And ito, guys, i-mind nyo to. Mind magandang connection, mind swerte, mind good luck, mind good fortune, harmonious relationship. Yan. I-mind nyo yan lahat sa comment section, mga kapiksi. Deserve nyo yan, guys. Okay? So, tingnan natin yung additional na message for you guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong 500 pesos na discount until September 30. So, i-avail nyo na yan, guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until September 30. So, i-avail nyo na. Sobrang ganda. And sobrang ganda din, mga kapiksi, ng inyong messages. We have light, mga kapiksi, no? Ilaw, no? Ito yung dapat na nananahan sa ating puso, mga kapiksi, love and light, no? So, kailangan nyo mag-cleanse ng inyong mga emosyon, guys. Alisin nyo yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, yung mga reklamo, stress, worry, complain, ganyan. Lahat yon, lahat ng nabanggit.
Those are negative emotions na nagiging sanhi ng mga balakid sa buhay nyo. Kaya yung iba sa inyo, hindi umaasenso, hindi umuunlad, hindi nananagana sa buhay dahil masyado kayong maraming hanash sa buhay, mga kapiksi. So, kailangan nyo i-let go yon, no? Lahat yon, ang cost doon, puro tapos na, puro past na. So, kailangan mag-move on kayo. Kailangan magkaroon ng acceptance, ng forgiveness, focus on love, focus on light. Mga kapiksi, matutong magpatawad, matutong maging maunawain, mapagmahal, no? Kayo yung magbe-benefit doon, mga kapiksi. Although may mga nababasa ako, kapiksi, hindi ko siya mapapatawad. Sobrang sama ng ginawa niya sa akin. Okay. So, kapag ganun, naintindihan naman natin yung syempre pagka ginawan kayo ng hindi maganda. Pero, panandalian lang yan, no? And wag mong parusahan yung sarili mo kasi pag kinimkim mo yung galit, hindi naman sila yung nagsasuffer, ikaw. Ikaw yung nanggigigil sa galit yung may gawa ng kasalanan sa'yo, wala silang pakialam. Nag-e-enjoy sila sa buhay nila kasi wala silang konsensya. So, papayag ka ba na sila masaya tapos ikaw nagsasuffer? Syempre hindi, di ba? So, forgive them, forget them, let them go, and be happy, no? Magpakasaya ka. Deserve mong maging masaya sa buhay. And focus on yourself, focus on healing, focus on love and light. And mapapansin mo na unti-unti, magiging magaan din yung buhay mo. Okay? And then, gratitude, guys. Pagpapasalamat, no? Ito, instant shift to, guys. Kapag kayo palagi nagpapasalamat, kapag kayo grateful, and na-appreciate nyo yung mga blessings na binibigay sa inyo, araw-araw din, gagaan yung buhay nyo. The universe will give you more evidences of blessings to come. Meron akong nabasa, guys, na nag-comment, no, sa isang video, hindi ko na matandaan kung sino. Sabi niya, dati daw, palagi daw siyang andami-daming problema, andami-daming utang, okay, pero nag-shift siya into gratitude. Thank you, no? And then, palagi niya sinasabi na magkakapera ako, which is, yung sinishare ko sa inyo, no, na money come to me, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera, I'm the queen of abundance, I'm the king of abundance. Tapos nag-comment ulit siya, malapit niya nang matapos yung mga utang niya. So, nakakaraos siya araw-araw. Okay? So, ganun lang, guys. Sabi ko nga sa inyo, hindi yan instant, unti-unti yan. Pero the more na ginagawa nyo, the more na nag-affirm kayo, the more na grateful kayo, the more na magiging ma-okay yung buhay nyo. Okay? So, yeah. Sana magsilbing inspirasyon yung kwento na yon, guys. Imbis na magreklamo kayo. Begin to say thank you, no? Thank you, Lord, thank you, God, thank you, universe, for all the blessings. More blessings to come. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo and kung saang message ba kayo naka-resonate dyan. And huwag nyo kalimutan makinig ng ating mga pampaswerte subliminal, guys. Punong-puno yan ng affirmation para sa inyo. Ito yung playlist, libre lahat sa YouTube. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join. Ito yung ating 2025 kapalaran pala. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.